Hello, magandang gabi. Ito po ay pandugtong nating vlog sa kayong gabi sa PETSA ng 24 Mayo 2025. At ang ating pag-usapan po sa ngayon, ito naman po tungkol naman sa eleksyon. Yung kanina, pinag-usapan natin tungkol doon sa walang kwenta at hindi kapanipaniwala na akusasyon laban kay Arnel Ignacio. Anyway, sa ngayon po, ang pag-usapan natin ay yung pagkatraidor ng COMELEC at ni Garcia. At lahat ng commissioner ay dapat sampahan ito ng tinatawag na impeachment. Yan ang rekomendasyon ni Attorney Respicio. So ngayon, ladies and gentlemen, ay matunghayan naman natin itong isa pang episode ng isa pang walang kwenta na mga ginagawa sa ating Pilipino. Dali lang. Okay. So, ito ngayon, ang sinasabi ang buod ng mensahe ni Attorney Harold Respicio. Tumatakbo kasi siya na Vice Mayor sa bayan ng Reyna Mercedes sa Isabela. Tapos nung panahon ko ng canvassing, nandun siya. Bilang abogado, alam niya yung takbo. At saka bilang IT expert, alam niya. Tapos nagtataka sila. Bakit yung pagpapadala ng resulta mula lang sa mga barangay na mga kwan, malapit lang yung barangay elementary schools, ipadala yung resulta galing sa makina, ipadala sa Municipal Board of Canvassers. Nandun siya sa munisipyo ng Reyna Mercedes. Matataka siya, bakit ang tagal? Ba't ang tagal? Ilang minuto pa ikot-ikot bago pumasok ang resulta. Tapos nalaman niya yung bigat ng mga nakasave na mga resulta ay 178 lang na kilobytes. Ang liit nun. Madali yun. Seconds lang yun. Andun na dapat ang resulta. Pero bakit umabot ng minuto mahigit? Umikot-ikot bago dumating ang resulta. So nalaman niya ngayon sa kanyang analysis bilang isang expert sa IT, may dinaanang iba pang makina, may dinaan ng ibang makina ang resulta bago pumunta sa kanilang Board of Canvassers. At ito yung naglabas ninyo na pinalabas ng COMELEC na nagdahilan si Garcia na hindi lang ito data center. Yun ang data center. So mangyayari naman po sa ngayon yung tinatawag dati na Smartmatic. So, ibig sabihin, style nila yan, dumaan doon at doon na kontrolin. So, yan ba ang dahilan kung bakit may overvotes na 17 million para sa boto sa mga lahat ng kandidatong senador? Nakalagay overvotes. Ay, pakita ko sa inyo overvotes, ha? Ito. Itong overvotes po, ito datos o detalye na nanggaling mismo sa COMELEC. Ito, tingnan natin. I-share ko sa inyo ang datos. So, yan, nakita nyo, ha? 17,028,780 ang overvotes sa pagkasenador. Ang overvotes naman sa party list ay 3,315,487. So, ladies and gentlemen, yan ang nakita ninyo. Paano nangyari yun na ganun kalaki ang overvotes? Ang ibig sabihin po ng overvotes ay yung isa niyan ay nagre-representa ng isang tao na ang binoto niya ay mahigit sa 12 kandidato. Kaya hindi na binilang ng makina. Gets nyo? So, hindi na binilang ng makina sapagkat 17 million na botante ay lumampas sa 13 at sa 12 ang binutong pagkasenador. Ganon din po nangyayari dito sa party list. Umabot sa 3 million, ibig sabihin 3 million mahigit na Pilipino na botante ay tanga din. Bakit ang binoto nila na party list ay sobra sa isa? Dapat isa lang. Yan po nangyari. So ibig sabihin, how many candidates do we have? How many registered voters do we have? Mayroon daw tayong registered voters na 69 million. So, ibig sabihin po ng 69 million ay
Ang tanga dyan na mga botante ay 17 million sa 69. 30% yan ng lahat ng botante. Ibig sabihin ganun katanga mga Pilipino? Ladies and gentlemen, maniwala ba kayo dyan na ganun katanga Pilipino? So ibig sabihin, yan po ang isa sa pruweba, ang pagka-overvotes, ang aking pruweba na totoo yung hinala at ang analysis ni Attorney Respicio na may dinaanan pang isang makina ang resulta na galing sa presinto bago ibinato o pinasa sa mga Municipal Board of Canvassers tsaka City Board of Canvassers. Ang isa pa na pangyayari po dito, ladies and gentlemen, marami po sa records na mas marami ang boto kaysa botante. Nagreklamo na officially ang registered voter sa Cebu, sa lahat sa Coronadal, nakakuha rin ako na ang dami ng boto, kung subahin mo, itotal mo boto sa lahat ng kandidato, ay mas marami pa, halimbawa, boto ng pagka-mayor, mas marami pa ang boto ng kabuuan na lahat ng boto sa pagka-mayor kumpara sa botante sa 1%. Ganun po yun. So, paano mangyari yun? Ibig sabihin, isa na rin yun sa pruweba na talagang may dumaan sa isa pang makina ang resulta ng boto natin bago pumunta sa mga Municipal Board of Canvassers o City Board of Canvassers. Yan po ang ibig sabihin yan. So, ang dami pa pong ibang problema pero itong pinakamatindi na problema pagdating sa pag-operate, pagtakbo ng makina na ginamit nung nakarang election. Isa pang problema na na-discover ni Atty. Respicio na ang sinuri o inudit o chinek na mga program na gagamit o ginagamit sa mga makina ng computer natin na nagbibilang ay hindi na-check. Bakit? Ito, sinabi, ang pinresent ng COMELEC sa publiko, ang na-check ay 3.4 version ng ginagamit nila na program o source code kung tawagin. Pagkatapos, lumabas na yung ginamit sa makina ay hindi 3.4 version, kundi 3.5 version. Ibig sabihin na 3.5, may dinagdag, may binago sa 3.4, kaya naging 3.5. Yan po ang katotohanan sa likod niyan. So, ibig sabihin, talagang may dayaan na nangyari. Pakinggan natin si Harold Respicio, hindi Harry Roque. Si Attorney Gerald Harold Respicio, expert, magaling na abogado, magaling na certified public accountant, at sobrang expert sa information technology. Attorney Harold, magaling siyang lawyer and accountant. Attorney Harold Respicio, opening statement. Alright, thank you so much for inviting me here. Alright, nandito po ako para manawagan na panagutin ang lahat ng mga gumawa ng kalokohan ngayong election process na ito. At sino ang dapat nating panagutin? Ang mga commissioner ng COMELEC. At paano natin sila panagutin? Through impeachment. Anong sabi ng konstitusyon? Kapag binetray mo ang public trust, pwede kang ma-impeach. Paano binitray ng mga commissioner ng COMELEC ang public trust? Dalawa. Una, sabi ng batas, dapat simula pa lang linabas nyo na yung source code review report para makita namin kung yun mismo yung nakalagay sa makina. Pero kailan ninyo linabas? 2 araw bago mag-eleksyon. At nung nilabas ninyo, ano yung nandun sa source code review report? Version 3.4. Ano yung nandun sa mga automated counting machines sa buong Pilipinas? 3.5! COMELEC, pinagkatiwalaan po kayo ng taong bayan para kayo ang mag-conduct ng maayos na eleksyon sa ating bansa. At ang batas natin ay nagsaad ng mga measures para ma-ensure natin na ma-establish natin yung trust na iyon. Hindi nyo sinunod. Dahil belated kayo naglabas ng source code review report at yung nilagay ninyo sa makina ay hindi pa yun yung na-review doon sa audit. Traidor na agad kayo sa tiwala ng taong bayan. Pangalawang pagtatraidor ng COMELEC,
Ang sabi ng batas, kada automated counting machine dapat diretsyo sa Comelec servers at diretsyo sa mga transparency servers. Bakit yun ang sinabi ng batas? Para kapag mandadaya ang Comelec sa kanyang data, huli agad ng mga transparency server. Pero ano ang ginawa ng Comelec? Gumawa siya ng sarili niyang data center sa gitna, sariling server. Doon niya muna pinapadala yung mga data mula automated counting machines papunta sa gitna, dinedele niya and then sa kanya ilalagay sa mga transparency server. So anong nangyari? Therefore, yung mga papuntang data papunta sa Comelec server, pwede nang mabago ng Comelec servers mismo at yung mga data na dumaan sa data center 3, pwede na rin nilang i-manipulate para mag-match sa linabas ng Comelec server. Meron pa bang transparency? Wala na. Yung tiwala ng taong bayan through that batas na dapat simultaneously mo in real time na i-upload sa Comelec servers as a transparency servers yung result ng bawat makina, tinaydor po ninyo. Kitang-kita po yan sa tagal ng pagsisend ng mga transmission on election day. Gaano po katagal yung transmission between independent and individual automated counting machines papunta sa mga transparency servers? Ilang oras, umabot pa ng madaling araw. Gaano katagal nagtatransmit mula sa automated counting machines papunta sa mga Comelec servers? Napakatagal din, may minuto, may oras. Depende sa lugar. Kapani-paniwala ba yung pangyayaring yun? Hindi. Bakit? Ako mismo sa aming bayan, nag-manual upload kami ng data mula sa automated counting machines ng isang offline na automated counting machine namin doon sa probinsya. Nasilip ko na ina-upload pala ng isang automated counting machine 76 kilobytes lang. No, 76 kilobytes lang, mabilis lang yan. So in-upload, dapat mabilis din ang bilis ng takbo ng resulta sa papunta sa Municipal Board of Canvassers. Napakaliit. Ang average speed ng mobile internet sa Pilipinas ay 35 megabytes per second. Doon sa munisipyo namin kung saan kami nagkakanvas noon, napakabilis ng internet. Ang pag-upload namin papunta pa lang sa Comelec server, umabot ng minuto. Anong ibig sabihin nun? Meron silang ginagawang kalokohan sa gitna. Hindi yan problema ng signal, hindi yan problema ng network cables, hindi rin yan problema ng mga server computer kasi hindi ito 1990s, hindi ito 1980s. Kapag tumagal ng mas mahigit sa isang minuto, mas mahigit sa isang oras, kapag umabot hanggang madaling araw, ang dapat na umaabot lamang ng split second na transmission, meron silang ginagawang kalokohan sa gitna. Yung kalokohan sa gitna na yun, ang hinala ko po, hindi nga rin computer ang gumagawa. Kasi kung pre-program yan at computer ang nagmamanipulate sa gitna, kaya niya rin yung gawin in split second din. Pero ginawa nila ng napakaraming oras. Baka mano-mano nilang dinadaya yung pagproproseso ng mga boto habang transmission. Comelec, mga commissioners at Chairman George Garcia, trinaydor nyo po ang tiwala ng taong bayan nung sinabi nila sa inyo na dapat idiretso ninyo almost real time yung resulta ng ating mga eleksyon mula sa independent automated counting machines diretso papunta doon sa Comelec servers at sa transparency servers. Dahil hindi nyo ginawa yan, tinaydor ninyo ang tiwala ng taong bayan at dapat lahat kayo mga commissioners ng Comelec ma-impeach. Ayun, ha? Klarong-klaro yung sinasabi ni Attorney Harold Gerald Harold Despicio na talagang tinraidor ng Comelec. Kagaya ng Smartmatic noon, may dumaan sa isang makina na may IP number na 192.168.0.2. Ito naman, bakit tumagal? 72 lang pa ang kilobytes ang pinapadala, bakit ang tagal? So, ibig sabihin po, may makina sa gitna na dinadaanan muna ng resulta at papunta bago dumating, babalik doon sa Board of Canvassers natin, sa mga munisipyo at saka mga lungsod natin. So, yan po ang nakikita natin. So, ito na ngayon. Tandaan nyo yan. So, yan po ba ang dahilan bakit nagka-overboss na 17 million? At nagka-overboss din sa party list na pagboto, 3 million, mahigit tanga na Pilipino, tanga. Hindi man lang na bumuto na sobra sa isa. So, tanga din ng 17 million na Pilipino, bumuto sa sobra sa 12 senador. Tama ba yun?
At saka marami po ang reports na sa labas ng resulta na pinrint, mas marami ang bilang ng boto kumpara sa bilang na mga rehistradong botante sa kada presinto. Matindi po yan. Null and void na po yan dapat. Dapat ideklara na petition for declaration general failure of election itong tinatawag na election nating nakaraan. So yan lang po aking masasabi dyan. So ipagdasal lang natin po na may mangyaring maganda dito sa ginagawa nilang ito. Matidiscover ito sa tulong ng Diyos, sa tulong ng dasal nyo, sa tulong ni Allah, sa tulong ng Panginoon natin. Kaya sa lahat ng mga kapatid ko na mga Muslim, Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Tapos, Nikki D, okay, Gregorio Babaran, Heriberto Filemon Injapi, Jupao Gasol, tapos si Alina, Bugart, Arsiaga, Philo Zargana, kahalintulad nung ginawa yung 17 hours. Yun, yung 7 hours glitch na yun. Talaga pala sinadya yun. Kasi kung sabi nila may 5 million votes daw kung nagpatong-patong, naku, naniwala na ko hindi yun patong-patong. So, Analisi Labaha, Attorney Respicio, tama ang iyong assessment na may dayaan rin sa election 2025, senatorial election, Attorney Respicio is expert about IT, programming, cyber works. Tama po kayo. So, pagdasal lang natin, tulungan niyo ang pagdasal at magandang gabi po sa lahat.